Nitong nakalipas naman po na Lunes, kinilala ni Pangulong Aquino ang tulong ng mga overseas employment agencies na tiyakin ang ligtas na trabaho para sa mga overseas Filipino workers. Samantala, ilang manning agencies po ang ginawaran po ng parangal ng Pangulo. Nagbabalik ang aming kasama sa Elena Luna para sa detalye. Pagpapakita ng bagong muka ng isang gobyernong may malasakit sa kababayang nasa ibang bansa. Sa adhikaing ito, pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagsusulong ng kapakanan ng mga OFWs. 18 mga agencies ang tumanggap ng parangal ngayong taon mula sa Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Philippine Overseas Employment Administration. Ang POEA Outstanding Agency Awards ay pinagkakaloob sa bisa ng Proclamation No. 1519 na kumikilala sa kontribusyon ng private employment at manning agencies sa pagbibigay ng disente at mapagkakakitaang trabaho para sa mga OFWs. Kayo ang nasa frontline ng pagtukoy sa mga bagong oportunidad na maaaring buksan para sa ating mga kababayan. Matagal na kayong nagbibigay serbisyo sa ating mga kapwa Pilipino. Umaasa akong lalo pang titibay ang inyong pagiging lingkod bayan, lalo pa kayong makikiambag at lalo pa tayong magtutulungan para maabot ang ating kolektibong pangarap. Sa ngalan ng mga natulungan ninyong OFW at ng kanilang mga mahal sa buhay, maraming salamat sa inyo. Kasabay nito ay binalita ng Pangulo ang pagkilos na ginagawa ng pamahalaan laban sa ilang mga employment at manning agencies. Ayon nga sa natanggap kong ulat, nitong nakaraang taon lang, 2,540 na sa mga kasong lumapag sa kanilang mesa ang nasa resolbahan ng ating Department of Labor and Employment. Ayon sa Pangulo, umaabot sa 6.3 milyon ang mga estradong nasa labas ng bansa. Wala man sila ngayon sa Pilipinas, sinabi ng Pangulo na kabilang sila sa kanyang mga boss. Partikular kong bamagitin ang mga bagong lagdang bilateral labor agreements kasama ang Germany, Papua New Guinea, Saudi Arabia, Canada at New Zealand. Ang mga kasunduang ito ang magtataas sa antas ng ating kakayahang mangalaga sa kapakanan ng ating mga OFW. Nakatutok ang mga ito sa regulasyon ng placement fee at salary deduction, palitan ng impormasyon tungkol sa karanasan sa job placement at ethical na proseso ng recruitment. Ibinahagi rin ng Pangulo ang reintegration program ng gobyerno para sa mga OFWs na piniling bumalik na sa Pilipinas para magpundar ng negosyo. Makatatanggap sila ng mga training na tutulong sa kanilang maunawaan ang iba't ibang aspeto ng pagnenegosyo. Maaari rin silang mag-loan ng mula 300,000 hanggang 2 milyong piso sa tulong ng reintegration fund mula sa Land Bank. Sa dagdag na kapital, mas lalawak ang pagpipilian nilang mga negosyo. Kasabay nito, binigyang din ng Pangulo ang pagsisikap ng administrasyon na mapalawak at mapaunlad pa ang ekonomiya para ang pagdating ng araw na ang mga pangarap na maaabot lamang sa pagiging OFW ay maaabot na rin sa pananatili sa Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.